Aminadong babaero itong si Ben. Pero hindi naman daw niya kayang iwanan at lokohin ang kanyang kasintahan. Yan ay matapos mismong ang girlfriend nga nitong si Badette ang nakahuli na may ibang nilalanding babae itong si Ben. Pero depensa ni Ben, maganda yung depensa ha. Lulusot to. Lulusot to. Oo, lulusot to sa nakainom. Tsaka sa kulang na sa tulog. Oo. Ang depensa ni Ben, landian lang naman daw yun sa chat at siniguro niyang hindi niya ipagpapalit itong si Badette. Mula sa Batangas, 26 years old, Ben, ayusin natin ang buhay mo at mga katwiran mo at paniniwala mo. Kumusta ka ang tanghali mo, Ben? Kuya Poy, pinatangani po. Magandang tanghali sa'yo, no? O Ben, kailan ka nahuli nitong si Badette? Actually, kahapon lang po. Fresh na fresh pa. Kumusta? Nakaharap ka na ba sa salamin ngayon? Hindi ba kayo nagkapisikalan? Wala ka bang make-up na hindi mo namang ginusto na dumampi dyan sa mukha mo? Wala na so far, wala naman Kuya Poy kasi LDRD naman po kami. Ayun lang. Ay nako, pero Ben, gano'n na kayo katagal nitong si Badette? 5 years na po kami. Oh, sa 5 years na yan, ikaw ay nasa Batangas. Nasaan ba si Badette? Nasa ano po siya, Quezon City. At tuwing kailan naman kayo nagkikita? Pag ano po, special occasion lang Kuya Poy. Pag An- birthday ng kaibigan. Mhm. Kaibigan, birthday nyo, hindi kayo nagkikita? Birthday. Nagkikita po. Pagka Birthday may po ng mga tropa namin. birthday ng mga tropa, ganyan. Pero wag naman, kunyari, halimbawa, syempre, hindi naman lahat masasayang okasyon, di ba? Halimbawa, yung lola ni ganito, lola ni ganyan, sa mga burol, di kayo nagkikita sa ganun? Nagkikita rin naman po Kuya Poy pag inaaya niya ako. Okay po kami sa family. Oo. Paano ba kayo nagkakilala in the first place? Malayo-layo naman ang Batangas dito sa Quezon City. Nagkakilala po kasi kami Kuya Poy nung sa dating app. Okay. Akala ko kasi, Yun po. taga dyan siya sa Batangas, tapos kinailangan pumunta rito. So, hindi naman pala. Hindi naman po. Okay. Pagkatapos, tumagal na kayo ng 5 years. Exclusive na kayo. Hindi ka Opo. makasagot. Parang pinag-isipan mo yun, Ben. Yun totoo. Yun nga po, yun nga po, tumagal nga po kami ng 5 years pero yun nga po, nahuli nga po ako lagi ng girlfriend ko. So, pero mahal ko po kaya di ko rin po maiwanan. Teka ha, medyo contradicting yung statement na yun. Kasi kung mahal mo yung girlfriend mo, hindi ka na makikipaglandian pa para sa iba. In the first place, para saan pa yung pakikipaglandian na yun, pakikipag-chat sa iba, kung wala ka rin namang gusto mangyari? Actually, Kuya Poy, ano po kasi may reason po kasi doon kaya po ako po nagagawa yun. Sige, ano yung reason? Pakinggan natin. Kasi, ewan ko po Kuya Poy, kasi po nung bata po kasi ako, nabully po kasi ako. So, parang may trauma po kasi ako dati sa mga babae. So, binubuli po kasi ako dati nung elementary to high school na wala po nagkakagusto sa akin. Kaya po parang ngayon po na may pera na ako, na nakapag-glow up na ako, nakapag-ayos-ayos na ako, kaka-rhinoplasty ko nga lang po Kuya Poy. Rhinoplasty? Ano nga yung ginagawa sa rhinoplasty? Ano po, yung nagiging sa ilong po. nagiging rhinoceros ka? Sa ilong, nag-improve ang ilong. Opo, sa ilong po, opo. Pagkatapos, gumawa po ka na. Kaya po yun, so parang nagsisik po ako ng mga validation po talaga sa mga babae, kaya di ko po maiwasan. Dahil siguro may trauma din po ako. Bata. Alam ba alam ba ni Badette na meron kang issue na ganyan, na malalim yung Opo, pinaguhugutan mo? napag-usapan po namin yan. Napag-usapan po namin yan. Kasi lagi po niya ako nahuhuli. Kunyari po, kakahuli niya lang po sa akin. Kinabukasan, meron na naman ulit. May bago na naman. Kasi po, nasa dating app pa rin po kasi ako Kuya Poy. Hindi ko po kasi mapigilan talaga.
O pagkatapos, anong sinasabi niya? Ba't pumapayag lang siya na ganun? Okay. Yun nga po eh, di po siya pumapayag, pero parang naiintindihan niya rin po kasi ako na yun nga po dahil nabully ako. So, kasi grabe din po kasi talaga hanggat sa parang magpakamatay na rin ako dati nung bata ako. Kaya parang naiintindi niya na lang din ako sa sitwasyon ko. Nag-e-enjoy ka sa mga ginagawa mo? Na marami kang kachat, Hindi po ako na nag-e-enjoy kasi di ko naman po mahal kuya po yung mga nakamit ko sa dating app. okay, in all honesty, pwede mo bang sabihin sa amin dito, Ben, kung meron kang mga na-meet ulit doon sa app na yan o sa mga kachat mo, eh malayo yung girlfriend mo eh. Opo. Yun nga po, kahapon, nag-meet nga po kami nung girl. Kaya po na, kahapon po yung latest na nahuli ako. Ang pinagtataka ko naman, ba't para namang ang dalas-dalas na nahuhuli ka? Paano nangyayari yun? Magaling din po kasi magkalikot ng girlfriend ko sa mga social media ko, kuya po eh. Kaya, Oo. Hindi ka gumagamit ng hindi ka gumagamit ng mga pang ninja moves na yung mga nakatago Hindi. na social media mo. di po kasi ako ganun, kuya po eh. Talagang all love lang ako eh. Kumbaga, meet lang ng babae, tapos Oh, nakakalimutan ko na mag-delete. doon ba sa mga nakamit mo ay meron kang napapangakuan na maging jowa din? Wala naman po. Wala naman po, kuya po eh. Anong Talagang ginagawa usap mo lang sa talaga. pakikipag-meet? Anong pag-uusapan ninyo? Pwede naman kayo mag-chat. Napag-uusapan po namin yung mga past traumas namin. Mm. Mga bata kami, kung may mga po kami na pagdaanan dati. Aha. So Parang yun, ganun po. alam mo, feeling ko ang hinahanap mo yung mga kausap mo na makakaunawa sa'yo. Well, sabi mo nga may pera ka na, no? Tapos meron ka pang nakapagpa-rhinoplasty ka na. Magkano rin ba pa-rhinoplasty? Depende ba sa damage yan? O meron namang... Depende po kayo po sa tenga eh. Sa tenga po kasi kinukuha yun. Sa tenga. O paano yun? Pagka mahina tenga, wala. Ano ba? Kailangan malaman yung Ayun po. tenga mo. Po. Doon kukunin yung cartilage. Cartilage nga ba? Okay. Sige, kasi may panggastos ka para doon, para i-improve mo na nga yung itsura mo. Pero meron ka ngang unresolved na issue mula nung pagkabata ka, mentally, hindi ka pa rin nakaka-move forward mula doon sa bullying na natanggap mo, ang sabi mo. Since may budget ka, bumisita ka na ba sa espesyalista, sa psychiatrist? Wala pa po kuya po eh. Kasi kung every time na lang na naghahanap ka lang ng validation na ano sinasabi sa'yo ng mga nakaka-meet up mo? Yung mga nagla-like sa'yo, nagsa-swipe, swipe right. Yung una po, di po nila alam na may girlfriend po ako. Then, pag nag-meet na po kami, dun ko na po sinasabi na girlfriend ako. Agad-agad. Tapos, opo, kasi po open po talaga ako ito. Kahit dito sa... Okay. O pagkatapos, kasi yung iba niyan, iiwanan ko na may girlfriend ka pala, baka masabunutan pa ako dito, baka mabugbog pa ako rito, may gumawa na rin ba sa'yo nun? Excuse me, o sige na, alis na wala ako. naman po po. After namin mag-meet up, kinabukasan, meron na naman po ulit. So parang di po talaga kami nagtatagal. Wala nang usap lang. Pagkatapos, yun nga, ang gusto mong topic ay yung mga insecurities Yung ninyo. mga trauma o insecurities po. Yes, oo. Alam mo, hindi mo kailangan na patuloy na saktan yung girlfriend mo sa tingin ko, ha? Kasi kung sabi mo mahal mo eh. Sabi mo. Pero Opo. ginagawa mo ba? I don't think so. Kasi hindi yan ang ginagawa ng isang totoong nagmamahal. 'Di ba? Nagagalitin mo siya at ang dalas-dalas ngang nahuhuli ka pa. At wala lang rin naman sa'yo. Nagsosorry ka pa ba? Nagsusorry po ako. Sinabihan ko na rin po yung girlfriend ko na magbabago po ako kasi nakikita ko naman na nasasaktan po siya. Mga ilang So, every beses? time po kasi na maraming beses na po eh. Siguro po Ilang nasa beses? ano na. Ang mga lampas 10 beses ka na nahuli? Hindi lang po 10 kayo po. Hindi lang. Siguro nasa 20 pataas. Sige. Uy, ito ha. Isang malupit na advice mula sa akin. Huwag ka na mag-sorry sa girlfriend mo. Oo, huwag ka na mag-sorry kasi sayang. Sayang yung pagsosorry. Inuulit mo rin eh.
Inuulit mo lang Yun nga rin. Sa totoo lang, Ben, sayang yung sorry, sayang yung laway mo. Baka mapagod pa yung panga mo. Ano? Ayan, pero hayaan mo, eto, meron lang... pero maraming salamat ha sa pagiging honest mo, Ben. O eto si Vernel mula dyan sa Cavite. Meron siyang reaksyon dito sa narinig niyang kwentuhan natin at pagtatapat mo naman sa ating programang Heart to Heart. Vernel, magandang tanghali sa'yo. Maganda nga pong kayo po ay Ano masasabi mo dito sa kwento ni Ben? ang masabi ko lang sa kwento ni P ay ano kaya po ay keep up the good work. Tama yan, wag na siya mag-sorry. Kasi masasayang lang yung panga niya sa pag-sorry. Iwan niya na lang yung girlfriend niya kasi halata naman na hindi niya mahal. Mhm. Yun. 'Di ba? Huwag ka na mag-sorry. Ulit-ulit lang rin naman pala eh. 'Di ba? May personal issue ka, madadamay pa yung girlfriend mo. Kawawa naman, Vernel, ano? Nasaan na si yes, Vernel? kuya po. Oh, kala ko Kawawa lang kala din ko kasi- pupuntahan mo na si Ben kasi nandiyan ka na sa Cavite. Konting ano na lang, Batangas na yung kasunod diyan. Wag naman, wag naman. Nakakagalit kasi kuya po yung mga ganyan. May Mm. magulang din tayo. Yes. Ayun po, may kapatid akong babae. Hindi siguro nila deserve na Mhm. maramdaman yung ganong klaseng pagmamahal. Yan. Oo. Saka wag nilang gawin rason na nabully sila kuya po. Mali yun. Hmm. I mean, it's a personal issue. Kaya nga nila nililinaw natin dito, 'di ba? Eh kung may issue ka Yes, sa sir. sarili mo, 'wag mong idamay yung relationship natin. Well, you're not ready for a relationship kapag ka hindi mo pa pala tanggap yung sarili mo ng buo. 'Di ba? At yan, Yes, yes, sir. Vernel, maraming salamat sa iyo. Yan ang sasabihin natin kay Ben. Okay? Maraming salamat po kuya po. Mm-mm. Ben, narinig mo yun, di ba? Nakakatuwa yung ganitong kwentuhan lang, pero para sa iba ay nakakagalit at para ba nakakainsulto. Na totoo naman, meron tayong mga kapatid, meron tayong mga kaibigan na mga babae rin bilang mga lalaki na tingin natin deserve nila ang mahalin ng totoo. Oo, pero ikaw, ano yung ginagawa mo? O sa girlfriend mo, ilang beses ka na nahuli, ang kinakatwiran mo lang. Kasi alam mo, ang hinahanap mo talaga is the validation. Anong binabanggit nga sa'yo? Gwapo ka na ngayon. Kumpara noong nabully ka sa school. Tama ba? Gwapo o better looking lang? Ano ba? Ngayon po kayo po, wala, di naman po gwapo. Parang maayos lang po tignan. Oo, mas maayos ng tignan, katanggap-tanggap na mga hindi mo naranasan noon. Opo, nung bata ako. Kasi po sa campus po kasi namin, marami po kasing mga heartthrob dati. So Oo. parang ako po yung laging nasa laylayan. Oho. Yun ang tingin mo sa Kaya- sarili mo. Yun po yung mga pogi po dati. Yun po, inaasar po ako, ganun, binubuli, kinukuha yung mga bag ko. Parang hindi ko daw deserve na pumasok sa school dahil wala naman daw nagkaagusto sa akin. Mm-mm. You see, dito sa conversation na ginagawa natin with Ben, para sa mga listeners po natin, meron hong masamang epekto tuloy. Yung pambubuli. At isa nga po ito na naghahanap ng validation, silang mga napagsamantalahan noon sa eskwelahan, napagtripan, yung akala natin nakakatawa lang, pero sa kanila pala ay hindi katanggap-tanggap yan. Naapektuhan yung kanilang self-esteem, yung kanilang pakikipagrelasyon din sa ibang mga tao to the extent na sila man, kapag ka nagkaroon na ng opportunity, ay nagte-take advantage na makapanakit din ng iba. 'Di ba, Ben? Sinasabi ko to habang nandyan ka para pwede ka mag-agree, pwedeng hindi, pero that's what's happening sa nangyayari sa'yo, na ipasa mo yung sama ng loob na ibinigay sa'yo ng mga nambuli sa'yo, diyan naman sa wala rin namang kamuang-muang na babaeng sinasabi mo ay mahal mo. Ayan, pero alam mo, in the end, wala kang panalo dito, Ben. Wala kang panalo. Yan nga po kayo, boy, kasi pag kinukwento ko nga rin po sa mga kaibigan ko, lalo na sa mga close friends namin. Mm. Yun nga po, na-judge nga po ako. Mm. Pero ang nakakapagtaka rin po kasi yung sa girlfriend ko, tanggap naman po niya ako. As in, dahil naintindihan po niya yung trauma ko, parang she's willing po na magbago po ako. Na mag-wait para magbago po talaga ako. Pag Kailan ka- na-reach ko na po siguro. Willing to wait. Ikaw ba, meron ka bang timeline na ibinigay sa sarili mo?
Kung hanggang kailan ka Ah, magaganyan. siguro po wag na ang goal ko po sana kasi ano eh, kahit mga ano po, siguro mas 50 pataas pa po na makakamit. Paano? 50 anyos? Pataas Anong 50? 50 na babae? na makakamit po. Opo, na Oh, makakausap. oh man. Ben, alam mo, I strongly suggest na makipag-usap ka na sa psychiatrist. Okay? O Opo. magpa-counsel ka ng alam mo yung series 'yan eh. Series kung papaano mo matatanggap sa sarili mo na ikaw ay nabully noon na hindi mo kailangan pang ipasa yung sama ng loob, yung pamamaliit na natanggap mo noon. Kasi sabi mo nga kahit papaano nakakagawa ka na ng paraan para ma-improve na rin yung physical appearance mo ngayon. 'Di ba? Responsable ka naman sa Opo. sarili mo. Mas maganda na responsable ka rin sa pakikitungo sa ibang mga tao at huwag kang maghanap ng validation sa marami pa sa iba pang mga kababaihan na 'di ba na parang nilalandi-landi mo tapos gusto kasi ang sabi mo kahapon po na nahuli ako pero halos araw-araw meron kang mini-meet, tama? At Hindi nakikipagkwentuhan naman ka po lang araw, opo, kwentuhan po. o kwentuhan about yung mga insecurities nila, yung mga trauma mo nung bata. So yan yung issue na kailangan sa espesyalista mo isasangguni. Hindi dito sa mga taong walang kamuang-muang dyan sa personal issue mo. Isipin mo na lang. Sabi mo, mahal mo tong si Badet. Mahal mo lang ba to dahil pinapatawad ka niya at nagbubulag-bulagan? Sabihin na natin, nagbibingi-bingihan. Ultimately, nagtatanga-tangahan sa'yo. Kaya mo siya mahal. Feeling mo may girlfriend ka pa na maayos. Ben, Yun nga po. for all Opo. you know, baka niloloko ka lang rin netong si Badet. Akala mo nakapaglaro ka ng libre diyan, pero siya naman pala, sige, ito nag-chat na ulit siya. Nahuli ko. Okay, nahuli. Oh, sige. Pero meron na pala siyang jowa. Papaano kapag ka ganun? Anong mararamdaman mo? Yun nga po, nandun po yung yung nagigilty po ako sa ginagawa ko. Dapat ka talaga mag-guilty Ah, pare kasi for now, alam mo parang may sira doon sa experience mo. Sabi mo nga meron kang trauma mula nung pagkabata ka. I think it's safe to say na somehow you're a broken man at mahirap na malaman na yung isang tao na inaakala mong totoong nagmamahal sa'yo ay ginagawa pala the same things that you are doing to her. Matatanggap mo yun? ah, Paano kung, ginagawa naman to ni Ben, gawin ko nga rin. O, ako si Badet. Kaya pala nakikita ka niya, nahuhuli ka niya doon sa mga dating app kasi siya rin nandun pa. Gusto mo yon? Ayoko rin po kayo po. Kasi siya rin naghahanap pa ng iba makakausap. Kunyari lang, ay, nandito ulit siya. Sige, nahuli kita. But, well, in fact, naghahanap siya at baka mas marami na siya nakamit. O, kumusta ka naman ngayon? Masakit po sa part ko po po. Mm. Siyempre, ayoko rin po kasi na makahanap din po siya ng iba. Mm. Kaya sinabi ko rin po sa kanya na gagawin ko rin po yung best ko na magbago. Mm. At kailan yung best na to? Talaga bang inaay mo pa yung 50 na iba't ibang mga babae makakausap mo? Kung usap lang ba talaga ang nangyayari dyan? Yung 50 naman po yung ko ay parang ano ko lang po yung dati. Yung siguro before po ako magpaayos ng mukha. Mm. Parang ano ko lang po yun. Parang symbol lang po siya nun para lang magkaroon ako ng healing po sa mga, ayun po, sa trauma nga po. Pero yun nga po na yung time na nakapag-usap nga po kami ni Badet, sabi ko po sa kanya, i-uninstall ko na po yung meeting app. Mm. Alam mo, sabi nitong si John Paul Bio, nagpapa-boost ng ego kaya nakikipag-flirt pa rin sa iba kahit may jowa na siya. Exactly.
Yan yung ginagawa mo. Tama, Ben? Mahina pa rin ang loob mo. Although nag-improve ka na nga Opo, yung physically. confidence ko po talaga. Yes. O yan. Pero, may trabaho ka ba? Meron po. Maganda na rin ang positioning mo sa trabaho. Na-promote ka na. May business po ako. O yan, may business ka. Maayos naman nakikipag-usap ka syempre sa mga tao. Tama? Opo, sa mga tao. Hindi pa ba sapat na ano yan, na validation na ikaw ay na-boost mo na rin yung self-confidence mo kasi you're running your own business? Hindi mo ba nakikita yon sa ganong angulo? Iba rin po kasi yung ano po ko po dati din. Pero sa ngayon po kasi parang feeling ko na-reach ko na rin naman po. Mhm. Siguro mga dati ko pong parang kulang sa akin. Mm-mm. Pero na-feel na rin po simula nung nagpagawa ko ng mukha. O yan. Para sa akin medyo okay na rin naman po. Na ngayon lately na-realize ko na rin po lalo na kagabi. After niya ako mahuli. Okay. O eto, sa pagkakataong to, kausapin nga natin si Junie naman ng Taguig. O para sa kanyang reaksyon. Junie, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Sir Poy. Oo, ano naman masasabi mo dito kay Ben? Kokontrahin mo ba to o susuportahan mo? Baka sabihin mo, okay na to. Ako rin eh. Ang mapapayo ko lang sa kanya, Sir Poy, unang-una yung gawin, magpatugtog muna siya ng kanta ng Ben and Ben sa susunod na habang buhay. Bakit? Para medyo, baka hindi na sila magkabalikan nung ano niya eh. Ayun lang. Oh, baka Ayun. sabihin Tapos, nung ano. Sir, okay din yung tayo nung kanina. May mga magulang din naman tayong, may magulang tayong babae, which is yung nanay natin. Tapos may kapatid din tayong babae. Ayaw din natin na masaktan yung mga mahal natin sa buhay. Kaya kung mahal niya, dapat wag niyang gagawin yun, Sir. Okay. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kuya Junie. Alam mo kanina pa, maraming salamat hindi bumitaw si Kuya Junie sa linya natin. Thank you. Opo, maraming salamat po, Sir Poy. Ingat po Ayun. lagi. Oh, ingat ka rin, Kuya Junie, ha? Mainit ang panahon. Ayan, pero Ben, kita mo, mainit ang panahon. Marami mga nag-init ng ulo dito sa pinag-uusapan natin. But hopefully, very soon ay matapos na itong issue mo. Ben, anong ginagawa mo kapag ikaw ay exhausted na? Well, physically, talagang tired ka na dyan sa business mo. Anong ginagawa mo? Nung dati po, yun po, nag-swipe lang po ako sa dating app. Pero paggabi po, nag-uninstall na po, nag-chess na lang po ako online. Nagaano? Nag-chess na lang po ako. Okay. Nag-chess, ganyan. Pero anong ginagawa ba ng tao kapag napapagod ang katawan? Nagpapahinga po ako. Nagpapahinga. Ayan. Ano ang ginagawa ng tao kapag nagugutom? Kumakain po. Yan. Ano ang ginagawa rin ng tao kapag merong hinaharap na problema? Nilalaban. Hinahanapan ng solusyon. Ayan. Pero my point is, Ben, ay merong problema. Meron kang problema sa sarili mo. Walang makakagamot niyan kahit 50 pa, kahit idagdag ko pa yung 50 na mga kakilala kong babae para kausapin ka, hindi magi-improve ang kalagayan mo at ang pagtingin mo sa sarili mo kung ikaw mismo ay very doubtful at hindi mo tinatanggap na ikaw ay better person na kumpara noon sa kung sino ka ngayon. Sa mga ginagawa mo, lalo mo lang inilulubog yung sarili mo na nagkakasala ka dyan sa girlfriend mo, hindi ka mapagkakatiwala ang partner, o pagkatapos niya, nag-improve ang itsura mo, o dumami nga ang mga babae mo, pero mapagkakatiwalaan ka ba? Yun naman talaga yung essence ng pagpasok sa isang relationship. Mapagkakatiwalaan ka ba dito sa relationship na to? Kay malayo ako, kay nandyan lang ako sa tabi mo? Ako lang ba talaga exclusively ang ide-date mo at kikitain at kakausapin mo? 'Di ba? Ikaw, ang pakikipag-usap ay hindi dapat muna sa ibang mga tao. Kausapin mo yung sarili mo. Doon sa sense syempre na i-assess mo ng gusto saan ba ako kinukulang. Ikaw na mismo. Gamitin mo yung salamin. Harapin mo. Alam mo, okay ka. You are enough. Yung mga sinasabi nila dati, yung mga nambuli sa akin dati, wala na yun. Siguro mas maayos pa nga yung buhay ko ngayon. Di ba yung i-uplift mo yung sarili mo?
Hindi pa pwedeng ganyan. Nakukunin mo pa sa ibang tao yung enerhiya na ikaw dapat ay nagbibigay na sa sarili mo dahil meron ka naman. Ha, Ben? Sa pagkakataong to, Opo. hihingan kita ng isang mensahe kung ano ang gusto mong sabihin dito sa kawawa mo namang girlfriend na si Badet na makailang beses ka na sabi mo, inuunawa ka. I don't know, Ben, kung inuunawa ka or baka inuuto ka na lang. I don't know. Let's hope for the best. Pero ano ba ang mensahe mo para kay Badet? Ito na ang pagkakataon mo. Go. Badet, alam ko mapapanood mo na lang to sa replay kasi may trabaho ka ngayon. So, first of all, humingi ako ng pasensya sa lahat ng ginawa ko. Siguro naman, yun na napag-usapan natin kung ano yung reason doon. And thank you dahil naintindihan mo ko na kaya ako nagawa yun dahil sa trauma at saka di mo ko iniwan despite na ang beses mo ko nahuli. So yun, pinapangako ko na di na ako ulit. And kung mahuli mo man ako ulit, ako na talaga aalis sa relationship natin. Pero basta yun, magbabago na talaga ako. Mahal na mahal din. Yun lang po. At ang mas pinakamahalagang mensahe na gusto kong marinig sa iyo, Ben, ay yung mensahe at pangako mo para sa sarili mo naman ngayon. Sige. Sana makahil ka na, Ben. Dahil di rin biro yung pagdaanan mo simula pagkabata hanggang sa nagkayod ka, hanggang sa magkaroon ka ng business. Pahinga na tayo sa mga dati nating ginagawa. Ito na yung siguro yung panahon na magsimula tayo ng maayos. Napaayos natin yung sarili natin. Pero ito ngayon, ayusin naman natin yung character natin. Yung panglabas natin. Gusto ko yung mensahe mong yon sa sarili mo, Ben, Ayan, nasabi mo na. At sana, sa pagbaba ng telepono natin, umpisahan mo na agad gawin yan, yung mga pangako mong yan, lalo na sa sarili mo. Maraming salamat sa pagtawag at sa pagtitiwala dito sa ating programang H2H sa 105.9 True FM.